Sa isang maliit na baryo sa probinsya, ang huni ng mga kuliglig at banayad na ihip ng hangin sa madaling araw ay tila hindi sapat upang maibsan ang lungkot na bumabalot sa tahanan ng pamilyang Guzman. Sa hapagkainan, tahimik na nakaupo si Joy, isang siyam na taong gulang na batang babae, habang pinipilit niyang huwag umiyak. Sa harapan niya, ang kanyang nanay na si Aling Elena ay abala sa paghahanda ng almusal, isang simpleng sinangag at pritong isda. Gayunpaman, sa likod ng kanyang maamong muka ay nakatago ang bigat ng kanyang desisyon. "Joy, kain na anak," malumanay na sabi ni Aling Elena, pilit na pinapakalma ang sarili upang hindi makaramdam ng guilt sa kanyang gagawin. Hindi sumagot si Joy. Tinitigan lamang niya ang pinggan sa kanyang harapan habang ang kanyang luha ay unti-unting bumagsak sa ibabaw ng kanyang mga kamay. Hindi niya mawari kung paano ipapahayag ang sakit na nararamdaman niya sa kalooban. Sa murang edad, batid niyang ang pag-alis ng kanyang ina ay nangangahulugan ng matagal na pagkakawalay. Ang kanyang ama, si Mang Lando, ay nakaupo rin sa hapag, tahimik at malayo ang tingin. Bagamat sanay siya sa hirap ng buhay, iba ang bigat ng sitwasyon ngayon. Mahal na mahal niya si Elena at alam niyang mahirap para rito ang desisyong magtrabaho sa ibang bansa bilang kasambahay. Ngunit wala silang ibang mapagpipilian. Ang kinikita ni Lando sa pamamasada ng tricycle ay halos hindi sapat para sa pang-araw-araw na gastusin, lalo pat nag-aaral si Joy at kailangan ng pera para sa kanyang mga proyekto at baon. "Elena," mahinang sabi ni Lando na parang sinusubukang tumibay sa harap ng kanilang anak. "Sigurado ka na ba dito? Hindi mo ba kayang hintayin pa? Baka may ibang paraan." Huminga ng malalim si Elena. "Lando, alam kong mahirap ito para sa ating lahat, pero ginawa na natin ang lahat ng kaya natin. Kung hindi ako aalis, paano natin mabibigyan si Joy ng maayos na kinabukasan? Hindi ko rin kaya na araw-araw nating tinitiis ang gutom." Nagpatuloy ang katahimikan sa mesa. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kutsara at tinidor na bahagyang sumasayad sa plato. "Nay," basag ang boses ni Joy habang inangat ang kanyang tingin. "Kailangan niyo po ba talagang umalis? Hindi po ba pwedeng dito na lang kayo? Magtulungan na lang po tayo." Halos madurog ang puso ni Elena sa narinig mula sa anak. Lumapit siya kay Joy at niyakap ito ng mahigpit. "Anak, kung may ibang paraan, gagawin ko ang lahat para hindi umalis. Pero kailangan natin ito. Para ito sa kinabukasan mo." Naramdaman ni Joy ang mainit na luha ng kanyang ina na bumagsak sa kanyang balikat. Tumutugon sa bigat ng mga salitang iyon ang malalim na buntong hininga ni Lando. Alam niyang hindi sila magtatagal sa ganitong usapan dahil sa ilang oras lamang ihahatid na niya si Elena sa terminal. Matapos ang agahan, tahimik nilang inayos ang mga gamit ni Elena. Ang kanilang lumang maleta ay puno ng simpleng damit at mga gamit pang kusina na ipapadala ni Elena sa bahay ng amo niya. Habang nag-aayos, mahigpit niyang niyakap si Joy sa bawat pagkakataon. Tila sinusubukang alalahanin ang bawat detalye ng kanyang anak bago ang mahabang pagkakawalay. "Joy anak, maging masunurin ka sa tatay mo ha. Mag-aral kang mabuti. Pangako mo sa akin na gagawin mo yon." Malambing ngunit may bahid ng pag-aalala na habilin ni Elena. Tumango si Joy habang pinipigilan ang muling pag-iyak. "Opo, Nay. Pero pangako rin po kayo. Babalik po kayo agad." Ngumiti si Elena, kahit batid niyang hindi niya masisigurado kung kailan siya makakabalik. Alam niyang ang kontrata niya bilang kasambahay ay tatagal ng 2 taon, ngunit maaaring tumagal pa ito kung magpapasya ang pamilya nilang manatili roon para sa mas malaking kita. Habang papalapit ang oras ng pag-alis, ramdam ni Joy ang lalong pagbigat ng kanyang pakiramdam. Nang dumating na ang jeep na sasakyan nila papunta sa terminal,
Nagmamadali si Elena na magpaalam sa mga kapitbahay at dalhin ang kanyang maleta. Sa pag-alis ng jeep, naiwan si Joy na umiiyak sa gilid ng kalsada, mahigpit na niyayakap ang isang lumang damit ng kanyang ina. Ang tanging niyang panalangin ay maging ligtas ang kanyang nanay at mabilis itong makabalik sa piling nila. Habang papalayo ang jeep, ang huling alaala ni Elena ay ang umiiyak niyang anak. Alam niyang masakit ang bawat sandali ng paghihiwalay, ngunit nagdarasal siya na sana, sa kabila ng lahat ng sakripisyong ito, ay magkakaroon sila ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa madilim na silid na tanging liwanag ng maagang umaga, ang pumapasok mula sa maliit na bintana. Unti-unting gumising si Joy. Ang tunog ng manok na tumitilaok sa di kalayuan at ang mahihinang tunog ng tricycle na dumadaan sa kalsada ang nagsilbing alarma niya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang banig sa sahig, pinipilit na huwag magpabigat sa sariling katawan kahit paramdam pa niya ang antok at lungkot. Sa tabi ng kanyang higaan ay naroon ang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang lumang larawan ng kanyang ina. Sa larawan, nakakangiti si Aling Elena habang karga siya noong siya'y sanggol pa. Kinuha ni Joy ang larawan at bahagyang hinaplos ang mukha ng ina. "Nay," bulong niya, "sana po nandito kayo." Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tumayo. Sa maliit na kusina, hinanap niya ang natitirang kanin mula kagabi. Matigas na ito, ngunit sinikap niyang ibabad sa mainit na tubig para muling maging malambot. Habang hinihintay na uminit ang tubig sa maliit na kalan na gamit, ay pinulot niya ang platito at baso mula sa lababo upang hugasan. Tahimik ang bahay, mas tahimik kaysa sa gusto niya. Ang kanyang ama, si Mang Lando, ay maaga pa lamang ay umalis na para pumasada ng tricycle. Nag-iwan ito ng bilin bago umalis. "Anak, mag-ingat ka ha? Kaya mo na yan. Babalik din si nanay mo." Pero alam niyang hindi magiging madali ang araw na ito, tulad ng mga nagdaang araw. Nang matapos mag-init ang pagkain, inilagay niya ito sa isang maliit na mangkok. Habang kumakain, tinignan niya ang larawan ng ina na nakapatong sa mesa. Ang bawat subo ng pagkain ay tila mabigat, sapagkat alam niyang walang maghahanda ng masasarap na ulam tulad ng ginagawa ng kanyang nanay noon. Napansin niyang may ilang hibla ng buhok na nalagas at napadikit sa kanyang mangkok, ngunit hindi na niya ito inalintana. "Kayang-kaya ko to," bulong niya sa sarili. Pilit na pinapalakas ang loob. Sa kanyang edad na 11, ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad. Pagkatapos kumain, mabilis niyang niligpit ang mga pinggan, sinigurong malinis ang kusina, at nagmadaling magbihis para pumasok sa eskwela. Ngunit bago siya umalis ng bahay, tumigil siya saglit sa may pintuan. Tumingin siya sa paligid, sa maliit nilang bahay na halos wala ng laman maliban sa ilang lumang gamit at ang mga bagay na iniwan ng kanyang nanay bago ito umalis papuntang abroad. Napansin niyang mas malamig ang hangin ngayon at mas mahirap ang araw na darating. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Sa murang edad, si Joy ay natututo ng magtiis sa kawalan ng kanyang ina. Umaasa sa muling pagkikita balang araw. Umalis siya ng bahay, dala ang bigat ng puso, ngunit may bagong tapang na pinipilit niyang buuin sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng mahabang araw sa eskwela, umuwi si Joy sa kanilang maliit na bahay. Bitbit niya ang kanyang lumang bag na halos napupuno ng mga libro at kuwaderno. Pagpasok niya, tahimik ang paligid. Wala ang kanyang tatay at wala ring tanda na may ibang tao sa bahay. Napabuntong hininga siya habang binaba ang bag sa sahig at nagsimula ng magpalit ng damit. Sa kusina, muli niyang naalala ang mga gawaing bahay na kailangang tapusin. Kinuha niya ang isang timba na puno ng maruming damit at inihanda ang batya. Habang binubuhos ang tubig mula sa lumang balde, narinig niya ang mahina at paulit-ulit na tulo mula sa gripo. Hindi niya mapigilang mapaisip, kung nandito lang si nanay, baka natulungan niya ako. Magsisimula na sana siyang maglaba nang maalala niya ang takdang aralin niya sa science. Mayroon silang proyekto tungkol sa kalikasan,
na kailangang ipasa kinabukasan. Napilitan siyang ilabas muli ang kanyang bag at inilapag ang mga libro sa tabi ng batya. Sinubukan niyang pagsabayin ang paggawa ng proyekto at paglalaba. Habang nagkuskos ng damit, binabasa niya ang mga tanong mula sa kanyang kwaderno. Hawak ang lapis sa kabilang kamay. Isinusulat niya ang sagot habang panakanakang binabanlawan ang mga damit. Ramdam ni Joy ang hirap ng ganitong setup. Lumalamig na ang tubig sa batya at ang kanyang mga kamay ay nangangapal sa lamig, ngunit hindi siya tumigil. Wala siyang pagpipilian kundi tapusin ang parehong gawain. "Wiw, kaya ko to," mahina niyang sabi sa sarili habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ilang oras ang lumipas at natapos rin niya ang labada. Isinampay niya ang mga damit sa lubid sa likod ng bahay habang ang kanyang proyekto ay nakalatag sa sahig ng kanilang sala. Naupo siya saglit at tinitigan ang mga natapos niyang gawain. Pagod na pagod siya, ngunit may konting saya sa kalooban dahil nagawa niya ang lahat ng mag-isa. Dumating si Mang Lando, halos mag-aalas 8 na ng gabi. Pagod mula sa pamamasada. Nakita niya ang maayos na bahay at ang gawaing natapos ni Joy. "Anak, ginawa mo lahat to?" tanong niya. Halatang nahahabag dahil hindi man lang siya nakatulong. "Opo, Tay," sagot ni Joy habang ngumingiti. Kahit ramdam niya ang kirot sa kanyang likod mula sa buong araw na pagod. Napayuko si Mang Lando. Alam niyang malaki ang isinakripisyo ni Joy sa murang edad. Hinaplos niya ang ulo ng anak at sinabing, "Salamat anak, pasensya ka na kung hindi kita natutulungan masyado. Pero promise, babawi tayo balang araw." Sa gabing iyon, nagkulong si Joy sa kanyang kwarto at tumitig ulit sa larawan ng kanyang nanay. "Nay, sana mabilis kayong makabalik. Miss na kita." Bulong niya bago tuluyang mapapikit sa sobrang pagod. Isang gabing tila mas malamig kaysa karaniwan, naupo si Joy sa kusina habang hinahalongkat ang laman ng maliit nilang kabinet. Ilang lata ng sardinas, isang supot ng asin, at ilang butil ng bigas ang tanging natira. Napansin niya na halos wala nang maayos na pagkain ang natitira sa kanilang bahay. Habang iniisip kung ano ang lulutuin, biglang narinig niya ang mahinang tunog ng tricycle ng kanyang tatay na papalapit sa kanilang bahay. Tumayo siya, umaasang may dalang pagkain ang kanyang tatay mula sa pamamasada. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Mang Lando na mukhang pagod na pagod at walang dalang kahit anong ulam. "Joy, pasensya na anak." Bungad nito habang hinuhubad ang suot na jacket. "Konti lang ang kita ko ngayon. Wala pa rin akong pambili ng ulam." Napakagatlabi si Joy. Pilit na nilulunok ang kanyang pagkadismaya pero hindi siya nagpahalata. "Okay lang po, Tay," sagot niya. "Meron pa namang bigas at asin. Magluluto na lang ako ng lugaw." Habang nag-iigib ng tubig mula sa kanilang balon, naramdaman niya ang lamig ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Pinilit niyang mag-isip ng positibo habang nilalagay ang tubig sa lumang kaldero at sinimulan itong ilagay sa kalan. "Basta may pagkain, okay na to," sabi niya sa sarili. Nang maluto na ang lugaw, ibinuhos niya ito sa 2 mangkok at iniabot ang isa sa kanyang tatay. Sabay silang naupo sa lumang mesa. Tahimik na kumakain sa liwanag ng maliit na gasera. Ramdam ni Joy ang kumakalam pa rin niyang tiyan, ngunit hindi siya nagreklamo. "Anak, pasensya ka na talaga, ha?" muling sabi ni Mang Lando, na halata ang bigat ng loob. "Kapag nakapag-ipon ako, promise, bibilhan kita ng masarap na pagkain." Ngumiti si Joy kahit na maluha-luha na ang kanyang mga mata. "Okay lang po, Tay. Masaya naman po ako basta magkasama tayo." Pagkatapos nilang kumain, niligpit ni Joy ang kanilang pinagkainan. Habang naglilinis, napansin niyang tumutulo ang gripo na nasa lababo. Naisip niya kung gaano kahirap ang buhay nila ngayon, ngunit pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na magiging maayos din ang lahat balang araw. Nang mahiga na siya sa kanyang banig sa sahig, naramdaman niya ang gutom na hindi pa rin nawala.
Ngunit sa kabila ng lahat, nagdasal siya ng tahimik bago pumikit. Sana po, Nay, maging ligtas kayo doon. At sana po, dumating ang araw na hindi na namin kailangang magtiis ni tatay. Sa dilim ng gabing iyon, tahimik niyang tinanggap ang hirap ng buhay at ang mga sakripisyo ng kanyang pamilya. Umaasang ang lahat ng ito ay may kapalit na liwanag sa hinaharap. Maagang lumabas si Joy ng bahay isang Sabado ng umaga upang bumili ng ilang gulay sa tindahan. Suot ang lumang tsinelas at bitbit ang maliit na basket. Naglakad siya sa makipot na iskinita patungo sa tindahan ng suki nilang si Aling Belen. Sa gitna ng kanyang paglalakad, narinig niya ang pamilyar na bulungan mula sa ilang mga kapitbahay na nagkukumpulan malapit sa sari-sari store. Ang nanay kasi ni Joy, iniwan na lang sila para magtrabaho sa abroad. Kawawa naman, parang wala nang nag-aalaga sa bata. Sabi ng isa habang humihigop ng kape. Oo nga, dagdag ng isa. Yung tatay, halos wala na ring oras sa anak. Puro trabaho. Hay, kawawang bata talaga. Tingnan mo nga, parang ang payat na. Narinig ni Joy ang bawat salita, ngunit nagkunwari siyang hindi niya ito pansin. Pinilit niyang huwag tumingin sa mga nagkukumpulan at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit ramdam niya ang mga tingin na parang tumatagos sa kanya. Nang makarating siya sa tindahan, mabilis niyang sinabi ang kanyang bibilhin. Aling Belen, pabili po ng 2 talbos ng kamote at kalahating kilo ng sitaw. Mahina niyang sabi, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Habang tinitimbang ni Aling Belen ang mga gulay, naramdaman ni Joy na nagpatuloy ang bulong-bulungan sa likuran niya. Napakasipag ng batang to kahit walang nanay sa bahay. Ani ni Aling Belen, tila nararamdaman ang lungkot sa kilos ni Joy. Ngunit kahit pa ang tono nito ay may halong simpatya, ramdam pa rin ni Joy ang bigat ng mga salita. Parang ang buong mundo ay nakatingin sa kanya at hinuhusgahan ang kanyang kalagayan. Pagkatapos niyang bayaran ang mga gulay, nagmamadali siyang umuwi. Hindi pa siya nakakalayo ay biglang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Joy! Sigaw ng isang batang babae na kasing edad niya. Ito si Lila, ang anak ng isa sa mga tsismosa sa lugar. Hindi ka ba nahihiya na parang wala na kayong inaasahan? Buti pa yung ibang bata may nanay na nag-aalaga. Para kay Joy, sapat na sana ang narinig niyang bulungan. Pero ang mga salitang binitiwan ni Lila ay parang dagok na diretso sa kanyang dibdib. Huminto siya saglit, pilit na nilulunok ang sakit, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa halip, hinarap niya si Lila. May nanay ako, mariin niyang sagot. Nagtatrabaho siya sa abroad para matulungan kami. Kung iniisip mo na wala kaming kaya, mali ka. Hindi na siya naghintay ng sagot at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating niya sa bahay, nilapag niya ang mga gulay sa kusina at huminga ng malalim. Naroon ang sakit at galit, pero mas nangingibabaw ang kanyang determinasyon. Sa isip ni Joy, hindi nila naiintindihan ang hirap namin. Pero balang araw, ipapakita ko sa kanila na kaya namin. Na kaya kong tumayo kahit wala si nanay sa tabi ko. Habang hinuhugasan niya ang gulay, pilit niyang inaalis ang bigat ng kalooban at ipinagpatuloy ang kanyang araw. Sa kabila ng panlalait ng iba, alam niya na kailangan niyang magpakatatag para sa sarili at para sa kanyang pamilya. Isang linggo ng umaga, habang tahimik na nag-aalmusal si Joy ng kanin at kaunting tuyo, napansin niya ang kanyang tatay na tila mas pagod kaysa karaniwan. Halos hindi ito kumikibo habang kumakain at may malalim na kunot sa noo nito. Tay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Joy, halatang nag-aalala. Oo naman anak, sagot ni Mang Lando, ngunit mababa sa boses niya ang pagod. Medyo mabigat lang ang mga gastusin natin ngayon. Kailangan ko pang bayaran yung utang natin sa bigasan at sa tindahan. Pero ayos lang, kakayanin natin ito. Habang nagsasalita ang tatay niya, tahimik lang na nakatingin si Joy sa natitirang pagkain sa kanilang mesa. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bigat sa dibdib. Alam niyang hindi sapat ang kinikita ng kanyang tatay sa pamamasada.
at sa murang edad, gusto niyang makatulong kahit papaano. Pagkatapos nilang mag-almusal, nagtungo si Joy sa kanilang maliit na kwarto at kinuha ang ilang piraso ng lumang damit na hindi na nila ginagamit. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Iniisip kung paano siya makakahanap ng paraan para kumita kahit kaunti. Sa hapon, umakyat siya sa maliit na bakuran nila kung saan may isang lumang makinang panahi na iniwan ng kanyang nanay bago ito umalis. Bagamat hindi siya gaanong bihasa sa pananahi, naalala niya ang ilang simpleng bagay na itinuro sa kanya noon ng kanyang ina. Kinuha niya ang makinang panahi at sinubukan itong paandarin. Kahit hirap siya, patuloy siyang nag-eksperimento hanggang sa makabuo ng ilang basahan mula sa mga lumang damit. Kinabukasan, dinala niya ang mga nagawa niyang basahan sa palengke. Hindi siya nagdalawang isip na ialok ito sa mga tindera, bagamat may kaba siyang nararamdaman. Sa simula, pinagtawanan siya ng ilan. "Joy, ikaw ba gumawa niyan? Ang bata-bata mo pa pero gusto mo nang magtinda," sabi ng isang tindera, ngunit ang tono nito ay hindi nakakatulong. "Oo po ate, murang-mura lang po. Kailangan ko lang po talaga ng konting pera," sagot ni Joy, pilit na hindi nagpapakita ng hiya. Sa kabutihang palad, may ilang tindera na naaawa sa kanya at bumili ng ilan sa kanyang paninda. Sa huli, umuwi siya na may kaunting barya sa kanyang bulsa. Bagamat maliit lang ang kita, masaya si Joy dahil alam niyang kahit papaano may nagawa siya para makatulong. Pagdating niya sa bahay, inabutan niya si Mang Lando na nakaupo sa harap ng mesa. Hawak ang listahan ng mga bayarin. Inilapag ni Joy ang mga baryang kinita niya sa mesa at ngumiti. "Tay, eto po. Konti lang, pero makakatulong po siguro," sabi niya. Napatingin si Mang Lando sa anak at hindi niya napigilang mapaluha. "Anak, hindi mo kailangang gawin ito. Bata ka pa. Ako ang dapat gumagawa ng paraan." Ngunit mariing umiling si Joy. "Kaya ko po, tay. Gusto ko pong tumulong. Para po kay nanay. Para sa atin." Yumakap si Mang Lando sa kanyang anak. Ramdam ang pagmamalaki at pasasalamat. Sa murang edad, si Joy ay natutong magsakripisyo at maghanap ng paraan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Sa araw na yon, mas lalong tumibay ang kanilang ugnayan bilang mag-ama at higit na tumibay ang determinasyon ni Joy na harapin ang mga hamon ng buhay. Sa 12 kaarawan ni Joy, simple lang ang handa sa kanilang bahay. Isang maliit na cake na nabili ni Mang Lando mula sa tindahan at ilang piraso ng spaghetti ang nasa mesa. Wala mang engrandeng selebrasyon, ramdam pa rin ang saya sa loob ng kanilang maliit na tahanan dahil ito ang unang pagkakataon na naalala nila ang kanilang kaarawan kahit wala si Aling Elena. Habang pinapasabog ng mga kapitbahay na bata ang kanilang mga halakhak sa labas, isang delivery man ang biglang dumating sa pintuan. May dala itong maliit na pakete na may nakasulat na pangalan ni Joy. "Joy Guzman?" tanong ng lalaki. Tumango si Joy, litong-lito kung ano ang laman ng dala nito. Nang makaalis ang delivery man, agad niyang binuksan ang kahon sa harap ng kanyang tatay. Sa loob nito ay may maliit na kahon na kulay maroon at isang liham. Binuksan muna ni Joy ang sulat at tahimik itong binasa. "Mahal kong anak, maligayang kaarawan. Pasensya ka na kung hindi ako makauwi para makasama ka. Pero gusto kong malaman mo na araw-araw, iniisip kita at mahal na mahal kita. Ang regalong ito ay ibinigay sa akin ng mga amo ko, ngunit naramdaman kong mas nararapat na mapasa iyo ito. Sana magustuhan mo, magpakabait ka lagi at mag-aral ng mabuti. Hindi na magtatagal, makakauwi rin ako para makasama kayo ni tatay. Mahal na mahal kita, anak. Nanay." Mabagal na ibinalik ni Joy ang sulat sa loob ng kahon at may kaunting luha na tumulo sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang maliit na maroon na kahon at tumambad sa kanya.
ang isang napakagandang brilyanteng singsing na kumikinang sa liwanag ng lampara. Wow! Bulalas ni Mang Lando. Nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa singsing. Anak, ito ba talaga ang binigay ng nanay mo? Opo, tay, sagot ni Joy. Hawak-hawak ang singsing na tila hindi makapaniwala sa kagandahan nito. Galing daw po ito sa mga amo niya. Hindi nila alam kung ano ang gagawin sa singsing na iyon. Sa unang tingin pa lang, halatang mamahalin ito. Joy, sigurado ka bang para sa'yo ito? Baka pwedeng isauli natin, sabi ni Mang Lando, halatang nag-aalala. Mukhang napakamahal nito. Hindi ko alam kung dapat nating itago ito o gamitin. Ngunit sa kabila ng pag-aalala ni Mang Lando, alam ni Joy na espesyal ang singsing na iyon. Parang may kakaiba itong presensya. Hawak niya ito sa kanyang palad at naramdaman niyang tila may liwanag na nagmumula rito. Isinuot niya ang singsing sa kanyang maliit na daliri at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng sakripisyo ng kanyang ina. Ngunit kasabay nito, ang isang kakaibang pag-asa. Lumipas ang ilang araw, napansin ni Joy at ng kanyang tatay na tila nagbago ang kanilang kapalaran. Isang araw, isang alok para sa mas malaking oportunidad sa pamamasada ang dumating kay Mang Lando. Isang regular na kontrata upang maghatid ng paninda mula sa bayan papunta sa kalapit na probinsya na magdadala ng mas malaking kita sa kanila. Parang napakaswerte natin nitong mga araw na to, sabi ni Mang Lando habang binibilang ang pera mula sa bagong trabaho. Napansin din ni Joy na mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Parang nagkaroon siya ng mas maraming lakas upang harapin ang bawat araw. At ang mga kapitbahay na dati nanlalait sa kanila ay unti-unting naging mas maayos ang pakikitungo. Isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, isang alaherong dayuhan ang nakakita sa singsing ni Joy. Napahinto ito, nanlalaki ang mga mata. Iyang singsing na yan, saan mo nakuha? Tanong ng alahero. Napakunot ang noo ni Joy. Bigay po ng nanay ko, galing po sa mga amo niya. Nanatiling nakatitig ang alahero sa singsing at napangiti. Hindi mo alam? Napakahalaga ng singsing na yan. Isa itong antigong hiyas na napakahirap hanapin. Kung ibebenta mo ito, makakakuha ka ng milyon-milyong halaga. Nanlaki ang mga mata ni Joy at ni Mang Lando nang marinig iyon. Hindi nila inaasahan na ang regalong iyon mula sa kanyang ina ay maaaring maging susi upang makaahon sila mula sa kahirapan. Ngunit sa kabila ng tukso, mahigpit na hinawakan ni Joy ang singsing. Hindi ko po ito ipagbibili, sabi niya. Hindi ko po ito binigyan ng halaga dahil sa pera, kundi dahil ito ang simbolo ng pagmamahal ni nanay. Ngunit sa kabila ng desisyong iyon, alam nilang ang singsing na iyon ay magdudulot ng mas malaking pagbabago sa kanilang buhay kaysa sa inaakala nila. Ang regalong iyon ay hindi lamang palamuti. Isa itong pahiwatig ng mas maliwanag na kinabukasan na naghihintay sa kanila. Sa kabila ng kaba, pilit nang initian ni Joy ang kanyang sarili habang nakatingin sa maliit na salamin sa kanilang bahay. Suot niya ang bago niyang uniform, malinis at maayos, pero kapansin-pansing mas simple kumpara sa mga unipormeng karaniwang nakikita sa ibang mag-aaral ng private school. Hawak niya ang bagong bag na ipinadala ng kanyang ina, puno ng mga gamit na maayos na sinilid niya kagabi. Ang regalong ito ng kanyang nanay ay nagpapaalala sa kanya ng sakripisyong ginagawa nito sa abroad, kaya't mas determinado siyang gawin ang lahat ng makakaya niya sa paaralan. Anak, sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ni Mang Lando habang hinahatid siya gamit ang kanilang tricycle. Ramdam ang kaba sa boses niya. Hindi sanay si Mang Lando na nakikita si Joy sa ganitong uri ng kapaligiran. Opo, tay. Kaya ko po, sagot ni Joy, pilit na nagpapakita ng tapang kahit sa loob niya ay may konting kaba. Pangako ko po kay nanay, mag-aaral akong mabuti. Pagdating nila sa harap ng eskwelahan, napansin agad ni Joy ang laki ng paaralan. Ang malalaking tarangkahan,
malinis na bakuran, at ang mga batang nakaayos at halatang nanggaling sa mas mayayamang pamilya ay nagbigay sa kanya ng panibagong alon ng kaba. Habang naglalakad papasok, may ilang mga batang tahimik siyang tinitignan. Bagamat walang salitang binitiwan ng mga ito, dama ni Joy ang mga tingin na parang tinatantiya siya. "Good luck, anak," sabi ni Mang Lando bago tuluyang umalis. Nilingon siya ni Joy at tumango, pilit na nagpapakita ng lakas ng loob. Sa loob ng silid-aralan, nakaupo si Joy sa isang upuan malapit sa likod. Habang naghihintay sa guro, pinagmamasdan niya ang mga kaklase niyang masaya at tila komportable sa isa't isa. Siya, sa kabilang banda, ay tahimik lang na nakaupo, hinihintay ang pagsisimula ng klase. Pagpasok ng guro, nagsimula itong magpakilala ng mga bagong mag-aaral. Nang tawagin ang pangalan ni Joy, tumayo siya at nagpakilala. "Ako po si Joy Guzman," sabi niya. Mahinahon ngunit malinaw ang boses. "Anak po ako ng isang tricycle driver at ang nanay ko po ay nagtatrabaho sa abroad." Pagkasabi niya nito, narinig niya ang ilang mahihinang bulungan sa likod ng klase. Anak pala siya ng OFW, sabi ng isang estudyante na sinundan ng konting tawanan. Bagamat hindi direktang pinansin ni Joy ang mga bulungan, ramdam niya ang kiliti ng kaba na pumapaitaas sa kanyang dibdib. Pilit niyang inupo ang sarili at hindi ipinakita ang nararamdamang hiya. Ang huli niyang nais ay magbigay ng dahilan para pagtawanan siya ng iba. Habang nagpatuloy ang klase, nanatili siyang tahimik at nakikinig ng mabuti. Ngunit kahit anong pilit niyang mag-focus, nararamdaman niyang may ilang mata na nakatingin sa kanya, parang sinusuri kung anong klaseng tao siya. Sa kaloob-looban niya, gusto niyang bumalik na lamang sa kanilang maliit na bahay, kung saan wala siyang kailangang patunayan. Pagkatapos ng klase, naglakad siya sa pasilyo papunta sa kantina. Narinig niya muli ang ilang estudyanteng nagbubulungan habang dumadaan siya. Bakit kaya siya dito nag-aral? Dapat sa public school na lang siguro siya, sabi ng isa. Ang bag niya, galing siguro sa balikbayan box. Dagdag ng isa pa, sabay tawa. Ngunit sa kabila ng mga naririnig niya, hindi nagpatinag si Joy. Iniisip niya ang kanyang nanay na araw-araw na nagtitiis sa hirap sa ibang bansa para lang maibigay ang kanyang pag-aaral. Alam niyang ang paninindigan niya ngayon ay bahagi ng pagsukli sa lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Sa pagtatapos ng araw, habang naghihintay sa labas ng eskwelahan na sunduin ng kanyang tatay, pinilit niyang ngumiti. "Kaya ko to," bulong niya sa sarili. "Para sa kinabukasan namin." Sa araw na iyon, natutunan niyang harapin ang takot at panlalait na nagbigay sa kanya ng mas matibay na determinasyon para ipakita sa lahat na karapat-dapat din siya anuman ang kanyang pinanggalingan. Isang maaliwalas na araw ng Martes. Tahimik na naupo si Joy sa mesa sa kantina. Hawak ang kanyang baon na tinapay at isang termos ng malamig na tubig. Pinili niyang umupo sa pinakadulong bahagi ng kantina upang hindi makatawag ng pansin. Sa paligid niya, ang ibang estudyante ay masaya at nagkukwentuhan habang nilalasap ang mga masasarap nilang pagkain, burger, spaghetti at soft drinks mula sa cafeteria. Habang kinakagat ni Joy ang kanyang tinapay, naramdaman niyang may ilang estudyanteng nagtitipon malapit sa kanya. Isa sa kanila, si Bianca, na kilala bilang anak ng isang kilalang negosyante, ay tumingin sa kanya na may halong panunuya. Kasama nito ang dalawa pa niyang kaibigan, sina Trixie at Lance, na nakangising nakatingin kay Joy. "Uy Joy, ano baon mo?" tanong ni Bianca, kunwari inosente ngunit halata ang mapanirang tono sa boses niya. Nag-angat ng tingin si Joy, pilit na ngumiti. "Tinapay lang po," sagot niya ng mahina. "Teka, hindi ba pinapadalhan ka ng nanay mo ng balikbayan box?" sabat ni Trixie. Sabay halakhak, "Ba't hindi yata imported yung pagkain mo?" Napakagatlabi si Joy, pilit na pinipigil ang sarili na mapahiya. Hindi siya sumagot at itinuloy ang pagkain ng tinapay.
ngunit hindi pa rin tumigil ang tatlo. Siguro nakalimutan ng nanay niya na magpadala ng masarap na pagkain, sabi ni Lance. Baka masyadong busy maglinis ng bahay ng amo. Natawa ang tatlo, tila nagkakasiyahan sa kanilang panlalait. Ramdam ni Joy ang init sa kanyang muka, ngunit pilit niyang inisip ang mga sakripisyo ng kanyang ina. Ayaw niyang magbigay ng reaksyon na magpapakita ng kahinaan. Sa puntong iyon, biglang dumating si Carla, isa sa mga kaklase ni Joy na tahimik ngunit mabait. Lumapit ito at naupo sa tabi niya, sabay ilapag ang tray ng pagkain. "Hi Joy!" Masiglang bati ni Carla na parang hindi napansin ng tatlo. "Sabay na tayo kumain. Nakabili ako ng sobrang french fries, gusto mo?" Nagulat si Joy pero ngumiti rin siya. "Salamat Carla," sagot niya, mas lalong nagpakalma sa kanyang kalooban. Hindi nagustuhan ni Bianca ang nangyari. "Uy Carla, bakit ka sumasama dyan? Hindi ka ba naaawa sa kanya?" Tanong nito, ngunit halata ang pangungutya sa tono. Tumayo si Carla at tumingin kay Bianca, hindi natitinag. Ano bang problema kung anak siya ng OFW? At least may nanay siyang nagtatrabaho ng maayos para sa pamilya nila. Hindi lahat ng tao pinanganak na may yaman tulad mo, matapang na sabi nito. Natigilan si Bianca, hindi inasahan ang tapang ni Carla. Kasunod nito, humila na lang siya palayo kasama sina Trixie at Lance, bahagyang nagagalit. Nang umalis ang tatlo, tumingin si Joy kay Carla, baka sa kanyang mga mata ang pasasalamat. "Salamat Carla, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Ngumiti si Carla. "Huwag mong hayaan na i-down ka nila Joy. Mas mahalaga ang kung sino ka talaga kaysa sa iniisip nila. Tara, kain na tayo." Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Joy na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng panlalait ng iba, nakahanap siya ng isang kaibigan na handang ipagtanggol siya. Lalong tumibay ang loob ni Joy na harapin ang bawat araw sa kabila ng mga hamon. At sa tulong ni Carla, mas napalapit siya sa pag-unawa na hindi siya kailangang mahiyang ipagmalaki kung sino siya. Isang hapon matapos ang klase, naupo si Joy sa ilalim ng isang malaking puno sa school grounds. Nag-iisa siya, hawak ang isang librong pinaalala ng guro para sa kanilang susunod na aralin. Habang nagbabasa, narinig niya ang pamilyar na boses ni Carla. "Joy!" Masiglang tawag ni Carla habang papalapit. Kasama nito ang dalawang iba pang kaklase, sina Mai at Jiro. Parehong tahimik ngunit magiliw ang dalawa, at bagamat hindi pa gaanong kilala ni Joy, alam niyang mababait ang mga ito dahil sa ilang beses na nilang pagbati sa kanya tuwing dumadaan. Tumingin si Joy mula sa kanyang libro at ngumiti. "Oh Carla, bakit kayo nandito?" "Nagpapahinga lang din," sagot ni Carla, sabay turo sa likod ng puno kung saan inilapag ng tatlo ang kanilang mga bag. "Gusto mong sumama sa amin? May dala akong snack." Nag-aalangan man, tumayo si Joy at sumama sa kanila. Naupo siya sa tabi ni Carla habang inilabas nito ang dala niyang sandwich at juice. "Hindi mo na kailangang mahiya, Joy. Huwag mo na ring pansinin yung mga nanlalait sa'yo. Hindi mo naman kailangang magpasikat para mapansin." Napangiti si Joy. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya ng ganitong bagay mula nang pumasok siya sa paaralan. Habang kumakain, mas lumalim ang usapan ng grupo. Si May, na tahimik ngunit palangiti, ay unang nagkwento ng tungkol sa kanyang pamilya. Lumaki raw siya sa simpleng buhay ngunit masaya dahil magkasama sila ng kanyang mga magulang. Si Jiro naman, nakilala sa klase bilang magaling sa math, ay nagbahagi kung paano siya tinutulungan ng kanyang kuya tuwing nahihirapan siya sa mga aralin. "Alam mo Joy," sabi ni Jiro, "lahat tayo may pinagdadaanan, pero hindi yun sukatan ng halaga mo. Kung ano ka bilang tao, yun ang mahalaga." Tumango si May. "Oo nga. At saka, hindi mo kailangang ikahiya ang pagiging anak ng OFW. Ang hirap kaya ng sakripisyong ginagawa ng nanay mo. Ang dami ngang mga kakilala namin na nangangarap
magkaroon ng magulang na tulad ng sayo. Napaluha si Joy, ngunit hindi dahil sa lungkot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tanggap siya at may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Salamat, sabi niya habang pilit na pinapahid ang kanyang luha. Ang hirap kasi minsan, lalo na kapag hindi ka tanggap ng iba. Pero salamat sa inyo kasi parang hindi na ako nag-iisa. Mula noon, mas naging malapit si Joy kina Carla, Mai at Jiro. Tuwing recess, magkakasama sila sa kantina at madalas silang magtulungan sa mga aralin. Sila rin ang nagiging sandalan ni Joy tuwing nakakaramdam siya ng lungkot o kapag binubuli siya ng ibang mga kaklase. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging madali para kay Joy ang harapin ang mga hamon sa paaralan. Ang pagkakaibigan nila ang naging ilaw sa mga madilim na bahagi ng buhay ni Joy. Sa kabila ng mga panlalait at hamon, natutunan niyang hindi lahat ng tao ay huhusgahan siya sa kung ano ang kanyang pinanggalingan. May mga taong handang tumanggap at magmahal sa kanya kung sino siya. Sa tulong ng mga kaibigang ito, mas lalo niyang naramdaman ang lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanyang pangarap para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Isang araw, habang nag-a-announce ang kanilang guro tungkol sa nalalapit na school activity, nagbukas ng sign-up sheet para sa iba't ibang competition tulad ng debate, arts, at sports. Tahimik lang si Joy sa kanyang upuan, nakikinig habang iniisip kung may lugar ba siya sa ganitong mga aktibidad. Bagamat gusto niyang sumali, natatakot siyang baka pagtawanan lang siya ng iba, lalo na ng mga kaklase niyang mahilig siyang kutyain. Joy, dapat sumali ka, sabi ni Carla matapos ang klase. Lumapit ito kasama sina May at Jiro. Alam kong magaling ka sa arts. 'Di ba nung nakaraan, pinuri pa ni Sir yung drawing mo sa project natin? Pero baka pagtawanan lang ako, sagot ni Joy, halos pabulong. Alam niyang marami sa klase ang hindi pa rin siya tanggap. Ayokong magmukhang kahiya-hiya. Walang ganun, sabat ni May. Hindi mo kailangang isipin ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga, alam mo ang kaya mo. Tsaka, andito kami. Dagdag ni Jiro, nakangiti. Kapag tinawanan ka nila, tatawanan din namin sila. Tayo-tayo na lang magtulungan. Napangiti si Joy sa sinabi ng mga kaibigan niya. Sa huli, pinilit niya ang sarili na mag-sign up sa art competition. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanda para sa kompetisyon, kasama ang 3 kaibigan na laging nandyan para magbigay ng suporta. Sa araw ng event, puno ang school gymnasium ng mga estudyante at guro. Habang naghihintay ng turn si Joy, ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gilid, hawak ang mga gamit pang drawing. Hindi maalis sa isip niya ang takot na baka pagtawanan siya ng iba. Relax ka lang, bulong ni Carla, nakahawak sa balikat niya. Kaya mo to. Tandaan mo, ito yung talent mo. Hindi nila kayang kunin yun sa'yo. Tumango si Joy at huminga ng malalim. Nang tawagin na ang pangalan niya, tumayo siya sa harap ng mga kalahok at nagsimula sa kanyang artwork. Sa loob ng ilang minuto, nakalimutan niya ang takot. Sa halip, nag-focus siya sa bawat stroke ng kanyang lapis. Inilalabas ang creativity at damdaming naipon sa mga nakaraang taon. Nang matapos ang oras, ipinakita niya ang kanyang gawa. Isa itong larawan ng isang ina at anak, magkahawak kamay, na nakaharap sa araw. Tumindig ang mga guro at ilan sa mga mag-aaral para magbigay ng palakpak, at kahit si Joy ay hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Pagkatapos ng kompetisyon, habang naglalakad siya pabalik ng classroom, ilang kaklase ang biglang lumapit sa kanya. Ang galing mo kanina, Joy, sabi ng isa, na dati hindi siya pinapansin. Totoo ba na ikaw lang ang gumawa ng drawing mo? Tanong ng isa pa. Bakas ang paghanga. Bagamat may ilan pa ring nanlalait at kumukwestiyon sa kanya, mas marami ang lumapit para batiin siya. Ramdam ni Joy ang pagbabago sa pagtingin ng ilan sa kanya.
Ang panlalait na dati nararamdaman niya ay napalitan ng respeto. Pagbalik sa classroom, masaya siyang sinalubong ni Carla, Mae at Jiro. "Sabi ko sa'yo, kaya mo eh." Sigaw ni Carla habang niyayakap siya. Napangiti si Joy at sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang tagumpay. Hindi lang dahil sa nagawa niya, kundi dahil sa tapang na ipinakita niya. Sa gabing iyon, habang nag-aaral sa kanilang maliit na bahay, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina sa sulat. "Lagi kang magtiwala sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging perpekto, pero kailangan mong subukang ipakita ang kaya mong gawin." Ngayon, alam niyang unti-unti na niyang natutupad iyon. Isang linggo bago ang event, nag-anunsyo ang kanilang kaklaseng si Bianca ng isang engranding party sa kanyang mansyon upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Halos lahat ng kanilang mga kaklase ay naimbitahan, kabilang na sina Joy, Carla, May at Jiro. Bagamat nasabik ang tatlo sa imbitasyon, si Joy naman ay kinakabahan. "Hindi kaya awkward para sa akin pumunta?" tanong ni Joy kina Carla habang naglalakad sila pauwi. "Hindi naman ako tulad nila. Sigurado akong pagtatawanan lang nila ako." "Huwag mong isipin yun," sagot ni Carla. "Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mayaman o mas maganda ang kasuotan. Ang mahalaga, kasama tayo at deserve mo ring magsaya. Tsaka andito naman kami," dagdag ni Jiro. "Hindi ka naming pababayaan." Napilit si Joy na pumunta kahit may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Naghanda siya ng maayos gamit ang simpleng damit na ipinasadya niya mula sa lumang tela na iniwan ng kanyang ina. Bagamat simple, ginawa niyang maayos ito sa tulong ni Carla, na tinulungan siyang ayusin ang kanyang buhok. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Carla. "Ang ganda mo, promise." Pagdating nila sa engranding mansyon ni Bianca, napamulagat si Joy sa laki ng bahay. Ang ilaw mula sa chandelier ay nagbigay ng ningning sa bawat sulok ng sala, at ang mga bisita ay nakaayos sa magagarang kasuotan. Ramdam ni Joy ang kakaibang presyon habang humahakbang papasok. Ngunit pilit niyang nilakasan ng loob. Habang naglalakad sila papasok, narinig niya ang bulungan ng ilang mga kaklase. "Si Joy? Andito? Ano kayang suot niya?" Bulong ng isa. "Grabe, parang hindi bagay dito." Sabay tawa ng isa pa. Hindi nakaligtas kay Bianca ang pagdating nila. Lumapit ito kasama ang grupo niya at sinipat si Joy mula ulo hanggang paa. "Joy, anong suot mo? Custom made ba yan?" tanong ni Bianca, halatang nanunuya. Tahimik na napakagatlabi si Joy, ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingit si Carla. At least, siya, may sariling style. Hindi tulad ng iba dyan na puro binabayaran ng itsura. Natahimik si Bianca, ngunit halata sa mga mata nito ang iritasyon. Habang nagpapatuloy ang party, ramdam ni Joy ang kakaibang pagtrato sa kanya ng iba. May ilan na hindi makatingin ng diretso sa kanya, at may iba naman na sadyang umiwas. Habang naglalaro ang mga bisita sa isang party game, naisipan ni Bianca na gawing biro si Joy. "O sige, lahat ng anak ng OFW dapat dito sa gitna," sigaw niya. Tumawa ang ilan sa kanyang mga kaibigan at nagtinginan sa direksyon ni Joy. Laking gulat ni Joy sa sinabi, pero bago pa siya makapag-react, tumayo si Carla. "Bakit? Anong problema kung anak siya ng OFW? At least may ginagawa ang nanay niya para sa kanila. Hindi tulad ng iba dyan na nakukuha lang ang lahat ng bagay nang hindi pinaghihirapan. Tsaka Bianca," dagdag ni May, "hindi mo kailangang gawing biro ang buhay ng iba para lang magmukha kang magaling." Naramdaman ni Joy ang mainit na suporta ng kanyang mga kaibigan. Bagamat naroon ang sakit, unti-unti niyang na-realize na hindi siya nag-iisa. Ang pagtatawanan ng iba ay hindi kailanman magiging sukatan ng kanyang halaga. Sa huli, kinuha ni Joy ang lakas ng loob na magsalita. "Oo, anak ako ng OFW, pero alam niyo ba, proud ako sa nanay ko dahil nagsasakripisyo siya
para lang mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Hindi ko kailangang magpanggap o manakit ng iba para lang mapansin. Kung hindi nyo kaya yun, siguro kayo ang dapat mahiya. Natahimik ang paligid matapos ang sinabi niya. Hindi inasahan ng karamihan ang tapang na ipinakita niya. Kahit si Bianca ay natigilan, tila hindi alam ang isasagot. Habang nagkakatuwaan ang mga bisita sa party, lumapit kay Joy ang isa sa mga mortal niyang ayaw, si Lila, na matagal nang may inggit sa kanya mula pa noong sumikat si Joy sa school art competition. Hawak ang baso ng juice, tumingin ito kay Joy na may nakakalokong ngiti. "Wow, Joy, ang ganda ng damit mo," sabi ni Lila. Kunwari pumupuri pero may halatang panunuya sa boses. Napatingin si Joy na naguguluhan sa tono nito. "Ah, salamat," sagot niya ng mahinahon, pilit na iwasan ng gulo. Ngunit sa isang iglap, biglang hinila ni Lila ang laso sa gilid ng dress ni Joy. Bago pa man makagalaw si Joy, nahulog ang kanyang suot na damit hanggang sa kanyang balikat, dahilan upang maramdaman niya ang matinding hiya. Nanlaki ang mga mata ni Joy at halos hindi makakilos habang ang ilan sa mga bisita ay nagulat at ang iba naman ay napatawa. "Ano ba?" sigaw ni Carla habang mabilis na lumapit upang tulungan si Joy na maayos ang kanyang damit. Ngunit sa mismong sandaling iyon, napansin ng lahat ang kumikislap na brilyanteng singsing sa daliri ni Joy. Tumahimik ang paligid at ang mga mata ng bawat isa ay napako sa nakasisilaw na liwanag na nagmumula sa singsing. Ang singsing na yon ay tila mas kumikinang pa sa ilalim ng mga chandelier ng mansyon. Nasa party rin ang prinsipal ng kanilang paaralan, si Ginoong Soriano, na kilalang mahilig sa mga antigong alahas. Nang makita niya ang singsing na suot ni Joy, halos mahimatay ito sa kanyang kinatatayuan. "Diyos ko!" bulong ni Ginoong Soriano habang pinupunasan ng salamin ng kanyang mga mata upang masigurado ang kanyang nakikita. Lumapit ito kay Joy na may halong pagkagulat at pagkamangha. "Saan mo nakuha ang singsing na yan?" Gulong-gulo si Joy, na pilit pa ring inaayos ang kanyang damit. "Ito po, bigay ng nanay ko mula sa mga amo niya sa abroad," sagot niya, habang pilit na inuunawang bakit biglang naging sentro ng atensyon ang singsing. Napailing si Ginoong Soriano, halos hindi makapaniwala. "Alam mo ba kung ano ang hawak mo? Ang singsing na yan ay isa sa pinakamahalagang antigong hiyas sa buong mundo. Tinatawag itong Regalia Diamond Ring at tinatayang nasa 200 milyon ang halaga nito." Natahimik ang lahat. Ang mga tawanan at panlalait kanina ay biglang napalitan ng paghanga at pagkabigla. Kahit si Lila, na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin malapit kay Joy, ay tila hindi makapagsalita. Ang confident na ekspresyon niya kanina ay napalitan ng pamumutla. 200 milyon? Bulalas ng isang estudyante na hindi makapaniwala. "Totoo ba yan?" tumango si Ginoong Soriano. "Hindi ko makakalimutan ang singsing na yan. Nabasa ko na ito sa isang libro tungkol sa mga nawawalang kayamanan. Kung totoo ngang ito iyon, isa ito sa pinakamahalagang brilyante sa kasaysayan." Napatingin si Joy sa singsing na suot niya. Hindi niya akalaing ganito kahalaga ang simpleng regalong iniabot ng kanyang ina mula sa mga amo nito. Ngayon mas naramdaman niya ang bigat ng sakripisyo ng kanyang nanay at higit pa rito ang lakas ng pagmamahal nito sa kanya. "Joy," dagdag ni Ginoong Soriano, "kailangan mong ingatan yan. Hindi lang yan basta singsing. Isang napakahalagang yaman ang hawak mo." Sa pagkakataong iyon, ang kahihiyang inaasahan ni Lila na mararanasan ni Joy ay nagbago. Sa halip na pagtawanan, si Joy ang naging sentro ng paghanga at respeto ng lahat. Ang mga nanunuya sa kanya kanina ay biglang nagsipagbago ng tono. "Grabe, Joy, ikaw pala ang may suot ng singsing na yan? Ang ganda!" sabi ng isa sa mga dati niyang nanlalait. "Wow, ang swerte mo! Paano mo nakuha yan?" tanong ng iba, na tila biglang nagbago ang pakikitungo kay Joy. Ngunit si Joy ay nanatiling tahimik
Hawak ang damit na inaayos pa rin ni Carla. Sa halip na magalit o magyayabang, pinili niyang humarap kay Lila na ngayoy mukhang napahiya sa ginawa niya. "Lila," sabi ni Joy ng mahinahon, "hindi mo kailangang manakit para lang magmukhang mas maganda. Ang importante, marunong kang umrespeto sa iba." Hindi nakapagsalita si Lila at halatang nagsisisi sa ginawa niya. Mabilis siyang umalis sa eksena habang si Joy ay tinulungan ni na Carla, Mai at Jiro upang makabalik sa kanyang sarili. Ngayon, higit pa sa brilyanteng singsing, ang tapang at dignidad ni Joy ang tumatak sa isipan ng lahat ng naroroon. Ang gabing iyon, sa kabila ng lahat ay naging patunay na kahit sa harap ng kahihiyan, kaya ni Joy na ipakita ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Ang balita tungkol kay Joy at sa brilyanteng singsing na regalia diamond ring ay mabilis na kumalat sa buong Pilipinas. Lahat ng pangunahing balita at social media platform ay nag-ulat tungkol sa kwento niya. Isang simpleng batang babae, anak ng isang OFW na nagmamay-ari ng isa sa pinakamahalagang singsing sa mundo. Ang publiko ay humanga hindi lamang sa halaga ng singsing, kundi sa kwento ng kanyang pamilya at ang sakripisyo ng kanyang ina. Sa maliit na bahay nila, halos hindi makapaniwala si Mang Lando at si Joy sa bilis ng pangyayari. Ang kanilang tahimik na buhay ay biglang napuno ng pansin mula sa mga tao, mula sa media hanggang sa mga kolektor ng alahas na nag-aalok na bilhin ng singsing sa malaking halaga. Bagamat labis ang pagkasabik sa oportunidad, alam nilang kailangang maging maingat sa kanilang desisyon. Isang gabi, habang naghahapunan, seryosong tiningnan ni Joy ang kanyang tatay. "Tay, ano po sa tingin ninyo ang dapat nating gawin?" Tanong niya habang hawak ang singsing na ngayon ay nakalagay sa isang maliit na kahon. Napabuntong hininga si Mang Lando. "Anak, napakahalaga ng singsing na ito. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil simbolo ito ng pagmamahal ng nanay mo. Pero alam ko rin na ito ang magiging susi para mabago ang buhay natin." Tahimik si Joy. Alam niyang ang desisyon nila ay hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa kanilang pamilya sa hinaharap. Sa huli, sumang-ayon sila na ibenta ang singsing, ngunit sa isang kondisyon. Gagamitin ang pera upang makauwi na ang nanay niya mula sa abroad at magsimula silang muli bilang isang pamilya. Matapos ang ilang linggo ng pag-uusap sa mga eksperto at potensyal na mamimili, napagkasunduan nilang ibenta ang singsing sa isang lehitimong auction house sa Maynila. Nagbigay ito ng mataas na presyo, higit pa sa inaasahan ng kanilang pamilya. Sa loob lamang ng isang gabi, ang buhay nila ay nagbago. Mula sa simpleng pamilya na nagkukulang sa pang-araw-araw, ngayon ay nagkaroon sila ng pagkakataong umangat. Habang pinapanood nila ang live auction sa isang maliit na TV, hindi maiwasang mapaiyak ni Joy at ng kanyang tatay nang maibenta ang singsing sa halagang 250 milyong piso. Agad nilang inilaan ang malaking bahagi ng pera para sa pagpapauwi kay Aling Elena at sa pagbili ng lupa't bahay na magbibigay sa kanila ng bagong simula. Ilang linggo ang lumipas, sa wakas, nakauwi na si Aling Elena mula sa abroad. Habang papalapit siya sa kanilang bagong bahay, halos hindi makapaniwala si Elena sa kanyang nakikita. Ang dati nilang maliit at masikip na tahanan ay napalitan ng isang maayos at maluwag na bahay sa gitna ng isang tahimik na barangay. Pagbukas ng pintuan, mabilis na tumakbo si Joy papunta sa kanyang ina at mahigpit itong niyakap. "Nay!" Sigaw niya habang tumutulo ang kanyang luha. Hindi niya mapigilang maglabas ng emosyon sa kagalakang muling makasama ang ina matapos ang mahabang panahon. "Joy anak, miss na kita." Sagot ni Elena habang umiiyak rin. Napayakap din si Mang Lando sa asawa niya. Hindi makapaniwalang sa wakas ay buo na ulit ang kanilang pamilya. Sa tulong ng perang nakuha sa pagbenta ng singsing, nagbukas ng sariling negosyo ang pamilya. Isang maliit na tindahan at isang transport service para kay Mang Lando. Si Elena naman ay nagpasya nang hindi muling bumalik sa abroad
at mag-focus na lamang sa kanilang negosyo at pamilya. Si Joy, sa kabila ng yaman na nakuha nila, ay nanatiling simple at masipag sa kanyang pag-aaral. Ngayon ay higit na inspiradong tuparin ang kanyang mga pangarap. Sa isang panayam ng media kay Joy, tinanong siya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng isang bagay na nagdala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ang singsing ay mahalaga, pero higit pa roon, ang pagmamahal at sakripisyo ng pamilya ko ang tunay na kayamanan, sagot niya. Ang yaman ay mawawala, pero ang pagiging buo ng pamilya ay walang katumbas. Mula noon, naging inspirasyon ng pamilya nila sa marami. Isang kwento ng pagsisikap, sakripisyo, at pagkakaisa sa kabila ng hirap ng buhay. Sa bagong kabanata ng kanilang buhay, mas pinili nilang manatiling mapagpakumbaba, puno ng pasasalamat, at nakatuon sa kanilang pangarap bilang isang buong pamilya.